Panoorin natin to Si Kong Erice pinatanggal ni Sandro Marcos. Si Kong Erice Sinita siya ni Charis. Ni Sandro Marcos kasi bakit niya binabanatan yung tatay niyang bangag na adik sa cocaine. Sabi ni Amy Marcos yan Talaga itong si talaga mga Marcos talaga. Sige, panoorin natin to Pero sila Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Tama ka, Kong Erice. Karapalan na dati, milyon yung bilyon susunod na ilang taong trilyon na yung nanakawin mga hayop ng mga congressman na kontraktor. Bundat talagang hayop talaga. Sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Palpak na kurakot pa. Yung bangag na adik sa cocaine. Hayop na yan, ICR, walang silbi yung ICI niya, hayop na yan. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Meron naman yung mga mabababa, mga dilis, tapos isang Bong Revilla na pinakulong. Pero sila, ang pisa niya si Tambaluslos, si Romualdez, pati si Charis, Sandro Marcos, bilyon allocable, sabi ni Cabral, hayop na yan. Pinapatahimik na yung flood control, hayop talaga kayo. Upal talaga kayo. Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Pinasa. Walang silbi rin yung ICI na yan, walang silbi. Upal na yan. Inayang na naman ang pera diyang hayop ng bangag na yan. Papogi lang. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. I was removed and replaced as Senior Deputy Minority Leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. Wow, Pinalitan pala siya ni Laila De Lima, si Sabah, si Saging. May driver ka pa ba? Sabah, may driver ka?
She is a former senator, a former secretary of justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Si Saba. Anak ng kupal yan si Saba. Isa pa yung kupal eh. Hayop na yan. Kapasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Kupal ka talaga Sandro Pinagtatakpan mo ang ama mong bangag na adik sa kokain. Sabi niya ni Marcos buong pamilya, adik. Sabi ni Amy Marcos, hayop ka, kupal ka talaga. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Dito mo naman tayo
o levy nawawala. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 10 billion. Bangag! Hayop kayo. Mga Marcos, 10 billion daw, oh. Anak ka ng kupal talaga kayo, mga Marcos. Hayop kayo. Adik talaga. Adik sa cocaine, sabi niya ni Marcos. billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles. Oh, 205 million yung apo. Napores yun, yung ano, anak ng kupal kang hayop kang bangag ka. Na mga NGO, pork barrel po yon ng hindi ng tatay na pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Presidente na nga ngayon eh. Bilyon-bilyon na nga yun. Kinurakot eh. Anak ng kupal ng bangag na adik sa sukwin. Sabi niya Amy Marcos, bilyon-bilyon hayop kayo. Anak ka ng tuwa kayo. O bangag ha, paalala ko ulit sa'yo ha, bangag ha, na adik sa cocaine. Sabi ni Amy Marcos ha, bangag, sabi mo, bago magpasko, hindi magiging masaya ang Pasko nila kasi kakasuhan, ipakukulong mo, hayop ka. Dumami yung bagong taon. Paalala ko sa'yo, bagong taon. Wala. Valentine, wala. Chinese New Year, wala pa rin ha. Mga dilis lang ang pinakulong nyo. Hayop ko, pinasuhan. Si isa pa, yung senator, si Bong Revilla. Hayop talaga kayo. Yung pisan mo, tambalos-los. Hayop ka. Na si Sandro, Marcos, bilyong-bilyong allocable, sabi ni Cabral, hayop kayo. Mga kupal talaga kayo. Napatahimik yung flood control ha. Napapansin ko, tahimik na. Iniiba-iba nyo ng mga hayop talaga. Ito pa si Bendalo. Hayop na kupal to. Inarma na nga 2 beses. Hayop ka sana. Dumating yung pangatlong karama mong hayop kang ombudsman kang hayop kang Bendalo. Nagsabi kang mayroong makakasuhan, 60 na congressman na kontraktor, hayop ka, hanggang ngayon wala pang nakakasuhan. Isa pa itong silakso nitong hayop nito. 60 rin daw, congressman na kontraktor. Oo, kay daldal itong senador nito, mga senado. Blue ribbon, hayop, moro-moro. Ngayon naman yung mga marin, ay, kung ano-ano na namang pinagsasabi nyo, hayop talaga kayo. Kupal talaga kayo. Hayop talaga kayo. Mga kurakot kayo. Big fish, walang nakakasuhan na big fish. Hayop talaga kayo. Babu!